kung nasaan si King Kong, Yeah. already helped set up for TNC. Now, for RSG, ang ganda ng micro into macro transitions nila. Pick off, bang, next. Find targets, edit level 2 pa lang, kaya na early to mid, bang, let's go. Plus na Julian, na same ng edit, na parang early on pa lang, kaya na nilang umasif. Ito na yun, ito yung hinahanap natin, Oh, yung yeah. sobrang bilis. Pero yung bilis na meron dito, ang side ng RSG, galing sa magic damage, halos lahat ng kanilang damage. Yeah. At isang malaking weakness yun kung makikita ng TNC, pwedeng magmaagang Athenas, maagang Radiant Armor para mabawasan ang damage na mailalabas ng RSG. Yeah, actually gusto ko rin i-point out, no, hindi pa nako-compute ng draft index doon. Yung potential na nakaw ng Valentina doon sa mga potential ultimates na meron dito ang TNC. 'Di ba? Pwede niyang kunin yung Numinum Blast, pwede niyang kunin dito yung River Or Manipulation. even the electrifying beats kung Diba? gusto niyang lumapit. At ang napakaganda talaga ng Valentina pick na to for the side of RSG. But right now, in the early game, ano bang kailangan nating tignan? Ano bang pwede nating ma-expect? Well, yung emblems pa lang, the talents na binuo ng RSG sa ng lineup already tells you the story. Napakadaming quantum charge, mayroong impure rage, and of course, the lethal ignition. So again, RSG wants to go fast. For TNC naman, alam nilang kailangan nilang magbuy ng time. Kaya naka-brave smite si Bao. Alam niya kailangan niya mag-re-engage at humanap. Top lane, huy! Grabe, binibilisan talaga ng RSG at First Blood. Ang problema, si Kiran pang nakakuha nun. Uy, naka-lethal ignition pa ang isang Julian na to. Isa sa mga pinakamasakit na builds na pwede mong makita. Yep. But this is a milestone for Eman. Surprise, actually na-surpass na niya si Yeli Hayes in the all-time kill leaderboard. Legit ba to? Grabe, no? 622 kills in rank 17. Eman is the man. Hindi lang siya Eman Payaman eh. Eman is the man din. O mabilis din kumuha ng turtle ang isang Irad Julian. Half HP already pero nandyan si Pentings. King Kong pumasok na rin. Oh, binakap. Hindi din naman dito sa King Kong. Electrify Beats. Kailan niya bibitawan? Si Irad inaantay lamang ang pagkakataon para doon sa cooldown. Pero si King Kong ang magwawagi doon sa unang turtle natin game. Habang namin gamit din ni Aqua. May pagbawi din na sagot dito ang TNC. Now naman ang blast. And Goya with a double kill. Lumamang ang TNC. Nagkakatinginan tayo dito. Did we just see that? Yung micro ng TNC. Nangyari na ang nangyari. Wow. Nabanggit ko na RSG gusto maging mabilis. TNC, they have to set up a box, a zone. Pero nangyari yung hindi ko pa nasabi. Yung very ult dependent. Na kung magawa nila yung layering ng skills, panalo sila sa lineup na yun. Panalo sila. And I also noticed, mas madali yung on-demand CC ng TNC. So, kailangan respetuhin ng RSG yun. So, beyond the micro to macro transitions, kailangan din nila check yung spacing. Kasi ang napanood natin doon, guys, awkward si Irad. Para ang dali niya mastan. So, hindi siya makapag-retry. Parang wala ngang galawan eh, no? Tsaka inaabangan ni King Kong yung electrifying beats niya. Nakita mo yung tumayo siya sa tabi ni Julian. Sabi niya, sasayaw ako maya-maya pa. Pero antayin mo, sasayaw ako. Inaabangan yung 5, 6, 7, 8, tapos tsaka sumayaw eh. And grabe yung naging atake doon ng TNC, no? Doon pala, yun yung preview. Isipin mo, level 4 pa lang sila halos lahat doon, ha? Nakita na natin yung potential. Pero Oh, Eurostep! doon yung Dominant Eurostep! Blast! And Nominum Blast! Sabay na sabay ang pag-indak ng TNC. Yun ang sinasabi natin, di ba? Whether on-demand or big-ticket ults, TNC ang may hawak ng bola. Kaya ang hirap mag-antay ng 5, 6, 7, 8 kasi minsan 5, 6, may sayaw na eh. Di ba? Yung binibigla na lang ang RSG dito at mukhang maganda ang timpla ngayon para kay Ben Things. This Lolita pick na ito na yung revamp. Hindi pa nga natin nakikita yung may reflectorizer ekik. Oo. Wala nang bulwark. Iba na yun eh. Ano na bang tawag din ngayon? Hindi ko maalala eh, pero basta shield yun, basta shield. Pero ang downside lang nun, nababasag kasi yun. May threshold yung damage, parang 1.5 plus doon sa, parang nag-scale pa yun sa Pero level. lahat tatalbog. Kahit mabasag, tatalbog. Biruin mo, men, sobrang nakakabaliw siguro yun. Magbabato si Emma ng rocket. Tapos yung buong rocket, babalik parang si Light! Oh, may pagbalik din na gagawin ngayon. Nakikipagsabayan ba? Bagsak! Si Light ang nauna. At si Bao dito. Wow! Hahabol din, pero nandun yung knock-up. Habang lalabas na sa prime round, Dentix makakuha ng turtle dito. At ngayon ay lalayo na rin si King with a sniper HP. Habang si Innocent ay makakabawi din ng kill 5 mo ng ating kill score. Lamang na lamang ngayon ng TNC in the early game. 2.5k gold lead mula sa Phoenix Army. At yung Eman na naka-shotgun, nagbabalik din. Throwback talaga, parang season 10. Perfect. Ang nasero ng TNC. Currently, 2K, 3K approaching. Nakabuo na si King Kong ng Starlium Scythe.
main item agad dito ni Goyo ang Ice Queen Wand. And sobrang perfect. Ang tawag dito, kill box. Kahit saan may kill box. Kapag hindi nila sure kung nasan ka sa Euro step, kung nasan ka man, dun ka dadalhin ng zoning ni Bao. And so far, ganang-gana. TNC sila yung ultra fast. Sila yung umariba. Binalik ba naman yung Season 10 meta? This is very reminiscent of yung nakita nating ginagawa ng Echo nung nanalo sila ng M-Series Championship nung M4 and TNC. Binabalik nila yung vintage na meta na to in a meta dominated by healers. And oo nga naman, yun yung tumapos sa Obestrat meta eh. No. Ang siguro nakikita ko lang dito, no, para sa lineup ng RSG, wala talagang technically na magpa-frontline sa kanila bukod kay Nats. And talagang malalambot yung apat na members sila dito. So, yun yung kailangang hanapin na butas dito ng TNC. And so far, TNC, never ko pa silang nakitang in this 6-minute game maghiwalay. Parati silang 3, 4, minimum na yung 3. And now, setting it up! Oy, tinamaan! Kagad yung jungler ni Irad na ibabagsak! Kikong! Kikong masyado lahat Kikong! ng napalalim. Pero nandun, Oy! yung pinagkatakan Oy! ni Lord, Anton ng Torre rather, may natirang hibla ng Abaka Fiber doon. Totoo ang agimat ni King Kong. my At si Light naman ata ngayon ang bibigyan pero wala pang torn apart memory. Si Bentix pumasok din. Oh. At makakatakas ang RSG pero yung agimat ni King Kong ay nananaig pa rin. Oh my gosh. May agimat talagang literal nabuhay sa katiting na HP na natira sa kanya. Yung kill box mo protekta rin. Kasi Yup. nga, yung zoning ng TNC, superior sa RSG. So minsan yung RSG, kahit na alam nilang kayang pumatay, hindi nila aasinin. Lalo na they're down 3K. Wala silang nakuha ni isang turtle. So early game into the mid, it's all TNC. Nako, ito yung sinasabi nating wala na silang pakialam kung ano mangyari dito. Ang gusto lang nila ay makapatay! Dahil si King Kong, solo killing! Irad doon sa tagpong iyon habang sila sa'y lumalalim din ata. Bao ay napa-atras. Pero hindi na siya mabubuhay. River manipulation. Doon yun naman yung box na sinasabi mo, Neo. At naging matagumpay yun, Bentix. Andun yung kanyang Guardian's Reflection. 7-2 ang ating kill score. King Kong nasa may bandang likod, naghahanap ng kill pero Wow. electrifying beats palayo. Kamuntikan pang magpakaba muli. Pero sabi niya yung agimat ko, cooldown pa. Alis muna ako dito kapatid. Okay, so nakita natin TNC medyo lumalalim, umaasim. RSG, what they can do to punish this and to somehow close the gap dun sa 3K gold din na yun, 8 minutes in. Magtago na sila. I think RSG so far, they've been very honest. Medyo humaharap sila eh. The first 2 turtles gets ko naman. Kasi nga, kaya pang pa. Pero ngayon, napakadami ng lamang ng TNC both in EXP and in gold. So ngayon, feeling ko, tama itong ginagawa nila. Magtago sa mga bush. And kung to-throwback lang tayo, lupitan na natin yung throwback. Naalala niyo yung mga chow ni Light na nagtatago tapos hindi mo alam nasa likod mo na? Oo, yung parang yung flanking na roamer. Yan. Dapat ganun yung gawin sa chow na, sa Kaja na to, chow tuloy. Sa Kaja na to. Pero mamaya pa. So for now, defensive. And then later, set up for that. Looking at the items, so far, alam ng TNC na tama. Magic defense lang ang puhunan for now. And so far, may mga masaya sa nila na tough boots lang. And then may nakita na tayo nakabuo ng Radiant, nakabuo ng Athena Shield. And so far, that should be enough. Oh, Irad with the better of heaven. Here comes the flicker. Evan, Bentix. tinamaan! Natulog sa bombit! And Goyo with that follow-up! Nangyari na! Manipulation. Nangyari na, Leo! Yun na yun, nag-bounce back yung Guardian's Reflection! Bumalik yung rocket ni Eman sa sarili niya. May assist siya sa sarili niya! Oh my gosh! Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nakita na natin, napakaganda ng comms ng TNC. Sabi nila, walang flicker yan si Eman. Pilitin ninyo. At napilit nga nila dahil dyan, meron na silang control in this first Lord of the game. Lahat ng objectives so far ay napunta sa kamay ng TNC Pro Team at mukhang ang pinakaunang Lord ay sa kanila na rin. Kailangan ipilit ng RSG to. Remember, kung babalikan natin in terms of the points, kailangan nilang tumabla sa AP Bren with 21 points ang RSG. Kailangang makuha nila itong larong ito dahil kung hindi, mawawala ang chance nila para makatungtong doon sa second seed. At yun ang nangyayari ngayon. RSG, they're aware of the fact na guys, kailangan dumepensa tayo. Kailangan tayong magtago muna. And ito makita natin yung Raider Ube. Tinan mo yun, magkaadikit sila. Oo. Pero something tells me hindi dapat full on 5. Baka 2-3, 4-1. Pero sino yung mag-1 sa kanila? Yun din ang mahirap sa lineup nila na napakaganda nga, napakabilis. Pero walang pwedeng mag-1.
Sino yung pwedeng mag-split ng mapa para at least hindi kayo ma-push in? Para may space pa ng konti si Eman. Ito yung parang Malaboltes 5 eh. Dapat all-in talaga silang 5 kapag naghahanap ng pick-off. Pero Bentings ngayon, naghahanap ng pwesto para sa Numenon Blast. At si Eman ay nagche-check push na gamit ang kanyang mga rocket. Big push in the mid lane para sa TNC Pro Team. Pero tutunawin na ito ng RSG. Lipat topside para sa TNC. Magandang pagdepensa. At saka may clear wave din kasi ang RSG Philippines dito. So, I think ang kailangan nating matyagan kung papaano i-capitalize ng TNC yung lead na hawak nila. Ito yung storya ng kanilang team sa buong regular season. Lagi nilang nahawakan yung early game eh. Bentings. Pero nandoon yung setup! 3-man Numenon Blast! Kasabay ng River Manipulation ngayon babagsak agad yung jungle. Oh, yung rocket! Kaya lang yung rocket! Bumalik! Ngayon, makakakuha rin ng Torre dito ang TNC. 6.7k gold lead. Palo ng 7k. At lumamang na naman ang Phoenix Army. Dito hindi na naulit. Eman, napakalapit dun sa pagkamatay. Pero kulang yung damage. And so far, RSG medyo nagigets na nila eh. So that could have been the turret taken down. Pero medyo nag-break muna yung TNC. Clutch muna. Wait lang guys. Kalma. Oh. Pero parang dalawang Benting special yung nakita natin doon. Oo. No? Yung Eurostep na Numenon Blast. Tas yung Guardian's Reflection. Yung Guardian's Reflection. Binato yung bomba pabalik. Yung Jabomba binalik sa RSG. Now, TNC with a 7k gold lead. May chance pa rin naman ang RSG na labanan ang TNC inside the Lord. Pero kailangan maging sobrang bilis. Dapat ultra fast ang kanilang pag-pick off dito. Okay, kanina nakita natin si Light, ginagawa niya na yung flank. Kanina tumambay siya dito sa bandang Y-bush ng Lord. And he stayed there for a minute. Right now, delikado to. I think Light first needs an immortality. Gano'n ba lapit si Light sa immortality? Malayo-layo pa. Ayun, boss. binubuo niya na. Pero ang haba pa eh. Meron siyang casual pants, casual steel leg plates. Pero definitely needs to be an immortality first. Yeah, and ngayon, kailangan huminga ng RSG. Nakita na nila na hindi nila kayang makipagsabayan ng 5v5 full-on collision para sa TNC. Dahil doon nga sa sakto yung management ng skills nila. Saktong lapag ng Numenon Blast, saktong lapag ng River Manipulation. At ngayon, Conceal ay gagamitin ni Bentings. Naghahanap na magiging target si Irad. Hindi naman ang power charge. Red 3 na gamit na Numenon Blast. Andun din yung Jabombits. Uy! Lalayo muna dito si Irad. Marami mga ultimates ang nagamit doon. Pero, kalma lang ulit, kalma. Kalmalicious. Kalmalicious. Okay, the mechanics. Slowly, medyo nagigets niya. Light! Light, pumasok! Atak dito. Andun yun si Aqua. May pagbawi din. Nariwa manipulation naman si King Kong. Normal na. Kaya lang si Emma din makaka-free hit Nuts. din. Habang papasok dito si Bao, nandun yung taunt. Si King Kong sa likod. Pumasok sa tatlo. At babagsak rin rito. Itong si Hoodie Nuts. Grabe na si King Kong doon sa may bandang likod. Napapasok siya muli. Yung damage! Triple kill! Maniac mo ba? King Kong, baby! Wow! 4 for 1. Sulit na sulit para sa TNC at I think ang call ngayon ng Phoenix Fam, end. I-end na ba? I-end na ba? May catapult. Pwede nga nilang basagin yung gitnang bahagi dito. Savage na ba Ano to? yung Red Three? Savage na ba to? Savage! Legendary! Unofficial Savage Zone. Pero sila ay mapubuhay na rin. At face lock! And we have a game number 3. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Man on a mission mode ulit, si King Kong. Oh my gosh! I can't believe my eyes.